Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Ngayon mga pre, bigyan na po natin ito ng reaksyon dahil si Sara Duterte ay handa na daw po. VP Sara Duterte ready to take over presidency if PBBM resigns. Kaso hindi naman po magre-resign yung Pangulo. Ha? Hindi naman po magre-resign yan. So atin po itong panoorin at bigyan po ng reaksyon. A bold statement from Vice President Sara Duterte as Malacanang remains under siege amid the ongoing saga surrounding the flood control scandal. Joan Manalo now joins us live from the Sandigan Bayan. Hi Joan, tell us more about what VP Sara said. My Vice President Sara Duterte says she's ready to take over the presidency should President Ferdinand Marcos Jr. resign. Grabe no, ang kapal ng ating Vice President. Ano? Ang kapal. Imagine, sinasabi niya yan sa publiko. Hindi na po nahiya. Diba? Alam mo, Sara Duterte, mahiya ka naman. Diba? Kung ikaw naman yung papalit kay PBBM, kumusta kaya yung Pilipinas kung ganun? May mangyayari kayong maganda pag ikaw yung presidente ng Pilipinas? Diba? Mahiya ka naman, please. Kami na yung nagmamakaawa sa'yo. Manalamin ka, tingnan mo yung sarili mo kung kaya mo ba at alam mo ba yung mga pinagsasabi mo? Ha? Sara Duterte? Ako na yung nagmamakaawa sa iyo. Manalamin ka muna. 'Di ba? Sabihin mo sa sarili mo, tanga ba ako para sabihin 'to? 'Di ba? Ang kapal na mukha. Kawawa yung Pilipinas talaga pag siya yung umupo bilang presidente, pero malabo yun. She made a statement in an ambush interview yesterday in Davao City, responding to questions on whether she is prepared to uphold the constitutional mandate of succession if PBBM... Sabi ni Uping, oo, VP ng impyerno. Manalamin ka kung tanga ka ba. Grabe ka naman. Ayan na, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, and kalimbangin nyo na yan, mag-like na po kayo dyan. Mag-subscribe na po kayo dyan para maging updated naman po kayo sa mga uploads natin. Nandyan sila. Yung iba siguro bagong pasok lang, ano. Hindi alam yung mga nangyari kanina, ano. Hindi alam. Kaya nag-rely po tayo kasi yung tinatalakay po nating nambugbog kay Mima Alicia, ay merong kapangalan niyang account na nag-send sa atin ng mga malalaswan larawan na video at nakita po sa live natin. Kaya nga po in-end po natin yung live para i-private po yun kasi hindi po maganda na i-play po yun dito sa YouTube. Kasi syempre, may mga kabataan ding nanonood. Hindi ako aware na naka-play na pala dyan sa ating screen. So, yun, na-hide po natin yung video. Okay? Natago po natin. Pinutol mo kanina. Yes, kasi hindi po, violation po yun sa YouTube kung itutuloy-tuloy natin yun. Kasi bawal po yun sa YouTube. Okay? Ayan, para lang alam po ninyo. Tuloy po natin to. M steps down. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Feeling presidente, Feeling niya talaga, presidente siya ng Pilipinas, Grabe. Ang tibay. Ay, Diyos ko po. Sara's remarks come amid growing calls from various groups urging President Bongbong Marcos to resign. This follows a widening corruption scandal in flood control projects that has implicated several lawmakers and officials. VP Sara also addressed rumors of a political reset, a transition council, and proposals for a caretaker government. She says that her oath binds her to defend and preserve the Constitution, and that any movement outside of it is not her role to pursue. I said in my oath to preserve and defend the Constitution. So yan yung trabaho ko. May trabaho ka bang ginagawa?
Meron. Diba? Alam mo naman si Sara Duterte eh. O, gagastos yan ng milyon. Makapag-travel lang. Extra constitutional movements or actions is beyond my sphere. So kung gusto Ang ingay naman ng background. nila na gumalaw sila labas sa constitution, eh nasa kanila na yan. However, Malacanang maintains that resignation is not an option for PBBM. This after his sister, Senator Amy Marcos, publicly accused him of drug use. Palace Press Officer. Sino yung PBBM vlogger na binugbog? Si Mima Alicia po. Okay? Natalakay po natin yan sa live natin kanina. Pero huwag kayong mag-alala. I-upload ko po yan, yung video. Kasi na-hide ko po yung live. May video po tayo dyan na i-upload natin yung about dyan kay Mima Alicia. Okay? Kasi kanina nagka-problema lang kasi yung may mga nag-send ng mga malalaswa at nakita po sa ating live kaya pinribate po natin. No to Duterte, we support and love PBBM, sabi ni Ani Arucan. Ayan, jakita natin ito. Okay? Wag kayong magpabudol dyan kay Sara. Kapitbahay ko yan sa Davao. Kilalang kilala ko yan. Taga Davao ka ba? Barbarigo Navarez. Kapitbahay daw niya. O tuloy natin. Officer Undersecretary Claire Castro also said that only VP Sara's supporters are calling for PBBM to step down so she could assume the country's topmost position. Joan, does the Vice President have any comment on continued calls for PBBM to undergo another drug test, especially after Senator Imy's statements? I understand the President already... Sino ba yung presidente kasi? Manawagan lang kayo ng isa, dalawa, tatlo, tama na. Pero yung paulit-ulit na para na kayong sirang plaka na ulit-ulitin nyo, pa-drug test, hindi nyo pwedeng utusan yung Pangulo. Pangulo yan, vice ka lang. Diba? Vice President ka lang. Malay ba natin? Ito hindi ko naman sinasabing gagawin nyo nga. Pero malay ba natin? Magpa-hair follicle test si PBBM tapos manipulahin ngayon ng kalaban yung resulta. Pwede po yung mangyari yun. Diba? So, mahirap. Mahirap po yung ganun. Diba? So, alam mo, si PBBM, healthy naman po yan eh. Diba? Healthy naman po yan. At hindi nga makakapag-donate ng ano yan eh. Ng kidney kung hindi healthy. Si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, dyan pa lang, pag sinabi mong healthy ka, so ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng droga. Kasi kung gumagamit ka ng droga, bawal ka pong mag-donate ng kahit anong parte na dyan sa laman loob mo. Okay, gets? You took one 4 years ago, back in 2021. Yes, that is correct. And VP Sara said that the question now being posed to the President is his capability and decision-making, which is why it has become imperative for the President, according to VP Sara, to undergo another drug test to ensure and to commit to the public that he is still worthy of serving as the country's President. Thank you. So, ayan palagi pong yan yung panawagan ng kampo ng mga Duterte, yung mga hair follicle ko, no? Pero hindi na po yan. Hindi na po interesado yung taong bayan dyan. Uulitin ko po. Saan po interesado ang taong bayan? Yung tattoo ni Pulong kailangan niyang ipakita sa publiko. Hindi naman po sa pilitan yun, ano? Pero, di ba? Mag-volunteer ka na ipapakita mo na sa publiko. Bakit? Tattoo lang naman yan. Bakit ka matatakot? Di ba? Kung gusto naman namin makita yung art, kung gaano kaganda yung likod ni Pulong na may tattoo. Di ba? Kasi alam nyo, mahilig din po ako sa art. Mahilig ako mag-drawing at mahilig din po ako sa tattoo. Kaya gusto naming makita yung art sa likod ni Pulong kung meron man. So, dyan po interesado ngayon ang taong bayan sa art sa likod ni Pulong. Diba? So, ganun lang naman kasimple. So anyway, yun lang naman yung ating reaction. And bago tayo mag-move sa next topic natin mga pre, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Abangan nyo yung kay Mima, i-upload ko yan dito. Bubukas ko i-upload yan. Kasi
Habang nagla-live ako, naka-record po yan dito. Ha? Oh. Mas gusto ko makita yung tato, yung bangag issue, gas-gas na yan. Matagal ng gas-gas yan, AI pa. Oh. At least, yung sa likod ni Pulong, kung totoo man yun, at least hindi po AI yun. Art talaga, art. Oh, di ba? Oh.